dapat alam nyo na ha? Oo. Lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso? Bay, dapat naman. Oo, kasi kapag maliligaw kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw, hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi, alimbawa, Jen, si Babalu. Si Babalu, kakala ko yan. Nakita ko si Babalu. Bayaw! Bayaw! Kakala ko yan, May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya, bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon? Si Babalu nagsabi, di ba? Ano ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun eh. Karakter na talaga yun, pagkaya ng mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalu, bayaw! Sasaksakin kita sa leeg, bayaw! Gusto mo sipain kita sa galagala? Dapat gano'n. Ganun ba? Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ko ba dapat seryosohin yun? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson. Sino ba yung nagsasalita? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi ho ba? 99.9 parang bakterya. Patay ang bakterya. At tapos seryosohin mo, di ba? At kaya yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Nagpalakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman hindi totoo, di ba? Teka, Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Ang mainit pang iso ngayon, hindi po lamok. Ano? Ang pinapapatay. Meron pa? Meron pa. Bukod sa lamok na piso kada isa, may papatayin pa. Meron. May may kapalit yan. Pagka napatay. Ito yung pagpapatay na ako, nangingiti ako, Nelson eh. Bakit naman? Natatawa ako. Papatay na nga, tumatawa ka pa. Hindi ba, grave threats yan? Pag sinabi mo. Adding, insult to injury, yan. Pagka tinawanan mo, di ba? Oo nga. Ba't ba tayo natatawa sa bagay na ito? Sino ba yan? Ito. Anong pagpatay ang gagawin? Iparinig nga natin, direct. Sino ba yung nagsabi na magpapatay daw ng 15 senador? Senador, papatay? 15 senador. Lamok ang lamok. Wala naman sinabing gano'n. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay kahit ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Yan, Nelson. Nakita mo naman yung mga tao, nagbabanta na ng pagpatay tsaka pagpapasabog. Ba't naman kasi yung audience nagtatawanan pa? Paano naman hindi tatawa, Jen? Ganito lang yan. Nakatawa ka rin ba? Simple lang yan, simple. Ganun ba? Sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso? Bay, dapat naman. Kasi kapag maliligaw kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw, hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi, alimbawa, Jen, si Babalu. Si Babalu, kakala ko yan. Nakita ko si Babalu. Bayaw! Bayaw! Kakala ko yan, May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya, bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon?
Si Babalong nagsabi, di ba? Ganun ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun eh. Karakter na talaga yun, ano? Pagkaya ng mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalub, bayaw! Sasaksaking kita sa leeg, bayaw! Gusto mo sipain kita sa galagala? Oo, dapat gano'n. Ganun ba? Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ko ba dapat Diba? seryosohin yun? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson! Sino ba yung nagsasalita? Oh. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi mo ba? 99.9 parang bacteria. Patay ang bacteria. Tapos seryosohin mo, di ba? At ganun kaya ba? yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Palakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman eh, hindi totoo, di ba? Teka, Oo. Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwalain talagang Pangulo. Siguro may nabulong sa kanya dati na Ganon? mahal na presidente. Oh. Pagka tayo nanalo, kaya natin gawin 20 pesos ang kilo ng bigas. Ganun ba? O sige, sasabihin ko. Campaign promises natin yan. Mga mahal na kababayan, pag ako yung naging presidente, gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi tumagal na. Hindi pa natin kaya. Ay, ba't ba sinabi seryoso niya? Ano ba sabi ng Pangulo? Ito daw, mga kababayan. Tingnan natin ang reaksyon ng Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng dating Pangulong Digong? Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Talaga, isbagay. Ang mahirap na yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Nagtaka pa pala. Seryoso. Wala namang pumalakpak na sa mga tao kaharap ng Pangulong Bongbong kasi alam nila seryoso ang Pangulo eh. Wala nagtawanan. So, ibig sabihin dito, seryoso ang Pangulo. Seryoso ang... Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Na ang akala na dyan sa joke ay totoo. Ewan ko lang. Kapag ka ikaw ba ay may kausap na nagbibiro, dapat ba bang seryoso? Ang katunayan, Nelson, meron pa naniwala. Ang katunayan, mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Ibig sabihin, nagjojo ka na, dapat tatawa ka, di ba? Hindi mo seryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, either mababa ang IQ mo, o talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi nga nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi niyan? Ang seryosong congressman ng Lanao del Sur, siya Alonto Adjong. Baka ang NBI dyan ay magtawa. Pagka inakyat nila yan, nagpain sila ng... Director Jimmy Santiago, kabidyante rin yan. Ayun nga. Baka pagdating doon, tawanan lang yung reklamo. Baka sumakitan siya sa katata. Paano namin imbestigahan ng isang joke, di ba? Di, alam ko, meron ng reaction ata si May reaction na? May reaction eh. Ba? Nakuha ba natin yun, Direk? Meron ba? Ano ang reaction? Nakuha ba natin yun? Reaction ng NBI. Ito kaya, yan mo daw muna. Kaya si Alonto Adjong muna tayo. Ayan nga. Sabi niya, in a democracy, words have power. Especially when they come from someone who has held the highest office in the land. Kaya nga, dating Pangulo yan, If certain statements warrant legal scrutiny,
it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently. Honorable Zia Alonto, Lanao del Sur. Yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo dyan. Ganon? Yung hindi ka makadetect ng joke. Di ba? Kasi kapag, halimbawa, parang ganito yan, ha? Sa isang magkakabarkada, nag-uusap-usap kayo. May nagsalita na, papatayin na lang ako para makapunta tayo dyan sa tawanan. Ikaw, ay, hindi, bawal yun. I-report kita sa pulis. I-report ka na. Alis na ako. Ayoko na makapagbarkada sa'yo. Hindi ako madami-dami dyan. Halimbawa, ikaw, nanood ka lang doon. Ikaw, hindi ka kasama sa grupo dyan. At nakita mo yung isang tao na yon, anong iisipin mo tungkol sa tao na yon, di ba? Siguro ito na yung pinaka... Ganun ba? Malungkot na tao sa buong mundo. No? Alam mo ba, si Congressman J. Kung naman na Sambales, anong sabi? Sabi ni... Tumawad din siya ba? Anong ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Talaga naman. Tulad rin ng... Hindi yan. Baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. Tulad rin ng ginawa ng NBI. Seryoso ba yan? Kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Sabi niya, pareho sila mag-ama. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay VP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At saka sa buong maghapon, siguro hindi tumatawa itong mga taong ito. Mga seryoso yan, mga yan. Kung seryoso dyan, dalhin sa ICU. Di ba? Seryoso. Serious condition ganun yan. Ba? Hindi ba, Jen? Meron pa. Sabi naman ni Congressman Jude Asidre. Naku po, ang dami palang mga... Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Killjoy? Killjoy. Baka sabi, pinagbabantayan mo ang mayor ng Quezon City. Papatayin mo si Mayor Joy Belmonte. Killjoy. Talagang papatayin ko yung TV pag... Sabi niya, ano sabi? Krimen ito sa ilalim ng batas. Nakita nyo na. Sige nga, ipakulong nyo ang dating Pangulo. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno may tuturing na inciting to sedition o grave threats. Ayan ang sinasabi natin. At may kaakibat na parusa. Hindi pwedeng baliwalain ito. Kasi magdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo para magpakilos ng pulis at ng militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. Nakita mo na? Para ayoko na magkomento na napapagod lang ako dyan eh. Hindi ba? Hindi, yung mga kababayan natin na matatalino, di ba? Kilala niyo ang dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga magsalita yan. Hindi ba? Hindi, sabi nila, tapusin na yung mga ganyang style. Kasuhan na yan. Ewan ko kung anong jurisprudence sa makukuha nyo. Sabi naman ni Kong Pami Zamora ng Taguig. Seryoso rin yan? Seryoso rin ito. Ang mga Duterte ay sa pagpapakita nila na tila normal lang ang pagsusulong daw po ng karahasan sa mga pampublikong diskurso. Hindi niya katanggap-tanggap na ang dating Pangulo ay nagbibiro tungkol sa pagpatay. Alam niya nagbibiro. Dapat anyang mapagilan ang mga kasalukuyan at dating pinuno ng bansa sa pagpapalabas ng tila bahagi ng pulisiya ng pamahalaan ng pagpatay. Naku po. Ginagawa niyo anyang biro yung mga pagpatay-patay na yan eh. Sino may sabi niyan? Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Dagdagan pa natin ang malulungkot na tao sa mundo, Jen. Ganun ba? Si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre. Sabi ni General Torre. Inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats, unlawful utterances, at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanik, anyari. General Victor, sir. Alam ko may magandang reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin yung reaction ng NBI. Ayun, si Director Santiago. Anong sagot ng NBI? Mayroong magandang sinabi eh. Baka may magkamali lang ako eh. Si IDG. Chief
nag-recommend na mag-file ng reklamo sa NBI. Kasi nga talaga nyo, hindi talaga biro. Basta pagpatay, seryoso yan. Ngayon, kung labok ang ipinapapatay, gaya sa Mandaluyong, yun kaya talagang ano yun. Pero si Kapitan, seryoso doon ha. Hindi nagbibiro yun. Hindi nagbibiro si Yun Kapitan. ang seryoso pa nga niya yun eh. Dagdagan ko pa. Meron pa. Si Kung Pulong, kilala mo? Sino Si yan? Kung Pulong. Pulong Galit din si Kung Pulong. Baste? Pulong. Paulo. Paulo Oo. Balesteros? Yun Hindi. sa Itbulaga. Hindi. Oh, sabi niya, tahasang nagtatangka si Pangulong Digong na nag-udyok na naman ang kaguluhan dahil sa napakalito man nung tsansa makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Oh. Nako, ganun daw niya talaga ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak mahilig sa pananakot. Ayan oh. Kung Pulong Ortega, La Union. Ewan ko dyan kung natakot yung mga senador. Tanungin mo nga Yung 12. yung 15 papatayin. Hindi, kasi 12 lang yung matitira. alyansang ano eh. Ay, Hindi, yung alyansa, di ba? Ang papatayin niya yung mga sitting senador. Ganun ba? Oo. Para makapasok yung ano. Oo, para bakante lahat yung 24. Hindi, kasi siyam lang naman ang grupo ni Kung Digong. Hindi kung Yung matitira. kung 15. Ano, Pasok nga lahat, di ba? Ganun ba? Gusto niyo mabakante lahat ng posisyon. Ganun. Tanungin natin si Senador Ligarda. Senador, Oo. kayo ba natakot dun sa sinabi ni, di ba? Tinuturo niyo ba ang death threat yung nangyari yun? Ano? Senador Aimee. Ayan, Kabay oo. nagdagdag ka na ng siguro, papasabugin daw kayo eh. Kung sino pa si nandun. Chis Escudero, Senate President. Oo. Dapat sila ang magre-reklamo, Jen. Oo nga, Hindi kung no? sino-sino, di ba? Oo. Kasi sila yung na-threaten eh. Oo nga, no? O, Senator Chis. Grave threat na. Binagbabantaan kayo, ha? Di ba? Dapat Oo. ganun ang course of action, di ba? Oo. Hindi yung kung hindi naman kayo pinagbantaan eh, di ba? Oo. Dapat yung na-offend ang magreklamo dito. Samantalang Nelson, Oo. si Senador Bato naman, Papatayin ito. din daw yan eh. ay kasi sitting senador. Sabi ni Senador Bato, ba't kasama ako? Si Senador Bato de la Rosa naman, hanggang ngayon daw po'y namimilipit sa katatawa. Hanggang ngayon, sabi, hanggang ngayon. That. Di pa ninyo kinalaang si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganong statement, bigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Ayun. Kasi kayo, Senador Bato, lagi yung dinadaan sa biro. Seryoso yun eh. Ayun nga. Naka, ayun ang sinasabi natin. Di sige nga. Pinakamabuti, Nelson, itanong natin sa taong bayan. Sila na ang Kayo na po tanungin namin. Oo. Kayo na po ang aming tanungin, mga followers ng palatuntunang saganang mamamayan sa pamamagitan po ng YouTube Live, Facebook Live, Radyo Agila at siyempre po ng Net25. Ang tanong, dapat nga bang seryosohin ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na dapat pumatay ng 5 senador? Natatawa na ako, pasensya na kayo. Pasensya na kayo na ha? 15 senador para sila ay manalo? Ayan. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat seryosohin. Kompleto ha? A, opo, dapat seryosohin. Para klaro ang sagot ha? B, hindi po dapat seryosohin. Mabuti pa yung DILG secretary na intindihan niya dyan eh. Si Secretary Remulla, ano sabi? Ang sabi niya, hindi naman lahat ng sinabi niya, tatalon tayo. Pero, if the senators themselves complain, then we have reason to act.